Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Narito po muli tayo sa ating programang Naik Family Time. Narito po si Brother Mike para sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama namin na sa langit, maraming salamat muli sa magandang araw ng Sabat naming naranasan sa araw po ito. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat at dumadalangin sa pagkapuspusan ng Espiritu sa araw po ito. Na kami po ay dumadalangin na tulungan nyo mga lolo at lola at mga nanay tatay, mga anak at mga apo sa pamitan ng family time, Panginoon Diyos. Piling po kami ng Banal Espiritu pumatubay sa bawat membro ng pamilya. Saka tataguyod sa inyong gawain ng Panginoon Diyos habang kami po ay naghihintay sa ikaw ng pagparito. Maraming salamat Panginoon Diyos sa mga pagpapalang natanggap namin sa kapayapaan ng kaisipan, kalusugan ng pangkatawan, moral, spiritual at kalakasan na mula kalapal sa langit ng Panginoon Diyos. Sa araw ng Sabat ay aming pinabalik uli ang papuri sa inyong pangalan. Salamat sa mga kaligtasan, sa biyaya ng kaligtasan, sa biyaya ng Espiritu na binibigay sa bawsa na nampalataya sa inyo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa mga pagpapala pa namin tatanggapin. Ito po ang aming dalangin sa mga pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa iyo, Brother Mike. Bumati ka muna. Magandang maligayang Sabat po sa lahat po na nakikinig at nanonood at tumataguyod ng Naik Family Time. Ngayon din po kasama ko rito si Brother Miko. Magandang araw po ng Sabado sa ating lahat. Yes, napakabilis po ng panahon. Ngayon ay nasa huling Sabat na tayo. Tama ba ako? Yeah. Last Sabat ba? Ayan, kayo po muli ay narito sa ating Family Time, Naik Family Time. Salamat po sa inyong pagdaan. Salamat po sa inyong pagsama. Ngayong umaga, tayo sama-samang magbibigay papuri sa ating Panginoon sapagkat muli ay ginising tayo. Ang sabi nga, bawat umaga is a blessing. Ayan, pagpapala sapagkat nakikita natin sa ating mga katabi ang ngiti. Ngiti sa labi. Ngiti sa labi. Ayun. Ang sarap ng hikab mo dyan, anak. Talaga namang pong masarap matulog. Lalo na sa Pilipinas, nakita natin at nasaksihan natin ang ulan nila kagabi. Medyo kumukulog at kumikidlat habang sila'y naglilinis doon. At samantala ngayong umaga ay napakaganda ng umaga sa Pilipinas. At gayon din po rito, salamat sa Diyos sapagkat tayo ginising na mayroong magandang umaga. Alam niyo ang ulan minsan talaga namang pagpapalayan. Hindi naman laging dala hindi maganda, kundi pagpapalayan. At kung bakit naman hindi nagiging maganda ang sanhi nito ay dahil na rin sa ating mga tao, di ba? Minsan ay nakakalbo natin yung mga lugar na dapat ay hindi natin medyo putulin ang mga puno. Kaya nagkakaroon ng pagbaha. At minsan naman tayo tumitira doon sa mga lugar na kung saan ay hindi dapat tirhan. Kaya ingat lang po tayo mga kapatid at sa panahon ng mga bagyo ay lagi nating isa-isip kung paano ang kaligtasan ng bawat isa. Yun. Opo. Kaya, At nagka-comment po si Kuya Dong. Happy Sabbath po, Kuya Dong. happy Sabbath sa iyo, Dong! Ito po Yan. It's really a blessed Sabbath at tayo mapalad sapagkat tayo ay nagkaroon ng kapahingahan ng araw ng Sabbath. At kung minsan ang iba ay talaga namang nagsasabi na, talaga, ang inyong Sabat ay, hindi, talagang para sa Panginoon at ikaw ay, hindi naman talaga matutulog. Pero nagkakaroon ka ng kapayapaan ng pag-iisip. At ang darating na linggo ay panibagong linggo sapagkat ikaw ay nagkaroon ng relaxation with God. Yan. Kasi ang araw ng ikapitong araw ang pinagpala at pinaging banal ng Panginoon. Hindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, but 7 is for the Lord. Amen. At yan ay hindi lang para sa... Ayun. Ayan, si Brother Mike, ang laki. Hindi lang yan para sa dahil sa ito pinagpala kundi pati ang mga nag-o-observe. Yes. Yan, may pagpapala pong dala yan. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, tayo ay nagkakaroon ng kapahingahan. Ayun.
Ayan. Yeah. Yun. Kaya salamat po sa mga maagang nag-comment. At gusto naming ipakita sa inyo ang mga komento ngayon. Kaya medyo ayan ang screen natin. Yeah. At live na live kapag ganyan. Ano po. Salamat sa inyong pagdaan. Ayan, ganyan po kay Kuya Dong. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa inyo Happy ulit. Sabbath sa iyo, Dong. Ganyan po kay Tita Yoli. Hoy! Happy Sabbath to all. Happy Sabbath sa iyo, Tita Tiyo. Yoli. Ayan, ang mga masisipag na mga taga-Timalan Group of Believers. Ayun. Salamat po sa inyong walang sawang pagtulong, paggabay sa ating mga kagrupo at mga kamiyembro. Dito pa rin sa ating Naik Seventh-day Adventist Church na nagkaroon ng mga kanya-kanya mga care group, no? And then, of course, sa lahat po ng mga kapatiran. Small group, yes, care group. Sa lahat ng mga kapatiran, mga kaibigan natin, sa mga kayo dako naroon, naway taglayin ninyo ang pagpapala ng Panginoon at gayon din ang mabuting kalusugan. At alalahanin natin ang ating Panginoon siyang ang dakilang manggagamot. Amen. Kaya't ating ipanalangin ang ating mga karamdaman at alam natin na ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang best para sa atin. Opo, happy Sabbath po sa mga taka-Halang, taka-Syudad, at taka-Timalan at taka-Gulod po. Amen. Tapos ayan, happy Sabbath sa inyo lahat at naway masisigla at masasaya kayo ngayon. Saan man tayo naroon, ano man ang kalagayan natin, rejoice with the Lord Always. always. Again, I say, rejoice to the Lord. And also, remember, Sabbath keeping at tayo nahanda sa New Jerusalem din. So Yes. habang tayo naghihintay dito ay maging busy tayo sa gawain ng Panginoon Diyos. Amen. Of course, we need to support our livelihood, but we need to give some time to the service to the Lord. And also, sabi nga, we need to have a daily devotion na dahilan tayo ay oras-oras nagkakasala, humihingi ng kapatawaran at para sa building up character. So, maging tama tayo sa pagpasok sa pintuan sa langit na bayan. Yun ang Yes. expectation natin. Second coming of Jesus Christ. Amen. So, you need to share that to our members, to the friends of family members, at sa lahat ng ating nakikitang tao. Sabi, Jesus is coming. Anong sagot? Ganun tayo. Nariyan ba ang sagot? Sagot na tayo ngayon? Jesus, yes, of course. Jesus is coming. Ay, walang sound. Yan, vamos, isa vamos. pa. Yes, yan lamang ay ang mga taga-Timalan Group of Believers. At ang mga susunod na mga sana ay ang ating mga iba pang mga small groups ay magpadala din upang sa gayon ay makasama namin kayo sa Naik Family Time. Alam nyo, meron tayo dito nga napakagandang morning devotional. Yes. Yan. Ang sabi dito, doon sa Bible app na i-download natin, ano? Ang sabi. Maganda po yung Bible app. Minsan po may mga picture na napakita habang sa Bible verse. Yes, kaya hindi natin masasabi na wala silang Bible kaya hindi nila mabasa sapagkat ang mga gadget ngayon ay meron ng mga ganyang kaparaanan upang mabuksan natin ang at mabasa ang salita ng Panginoon. At syempre, atin ding tawag dyan, titignan mabuti, ipagkukumpara. Para sa ganun makita natin ang ating binabasa ay mula sa taas, mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya narito po ang sabi, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Jeremiah 29:11. Meron ka ba diyang Tagalog, Brother Mike? Sa susunod, dapat babasahin natin sa ating Saan ko to? Meron. yun sa ang tawag ito, hard copy. Jeremiah 29:11. Ano sa Tagalog yan, Brother Mike? Kung iyo makikita. Plano ang Panginoon Diyos natin. Yes, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ang sabi pa nga dito, God knows everything about us and more. His plans for us are always for peace. And out of love, never for our out of love, never for our distraction. God has always been concerned about saving His children, and save His children He did. What a loving Father we have found in the Almighty God. Tagalog, Brother Mike. Jeremias 29:11. Switcher ko saan to. 29:11.
sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. O, eto na naman. Pinakikita ko ito. Hope. Ayan. Pag-asa ang lagi nating isa sa isip. Ano po? Bagay, ang lesson natin ay talaga namang sinasabi na kung gaano kaikli ang buhay. Subalit tayo ay may Pag-asa. pag-asa. Awit po muna tayo. Sapagkat nalalapit na yung ating yung mga bata. Gustong-gusto itong month na to in December. Yung maraming ilaw sa kalye. Nawawala baga yung iyong problema. Ano po? At kapag nanonood sa mga kuti-kuti-tap ng ilaw, parang bumabata ka. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Kayong mga tapat. Tayo po. Likat tayo umawit. Ayan, ulitin po natin. Introduction lang yan. Ginigising namin kayo ngayong umaga. Di ba? Sama po kayo sa pag-awit. Ay, kayong mga tapat, kayo'y pumarito at sa Bethlehem ay masdan ninyo. Masdan ang haring sumilang sa inyo. Siya'y sambahin natin, siya'y sambahin natin, si Kristong Panginoo'y sambahin. Yan, amen. Korong mga anghel, kayo'y umawit, umawit kayong tagalangit. Walhati sa Diyos na marikit, siya'y sambahin natin, siya'y sambahin natin, si Kristong Panginoo'y sambahin. Binabati ka, Jesus, sa iyong pagsilang, sumaiyo ang kawalhatian. Salita ng Ama ay naging laman, siya'y sambahin natin, siya'y sambahin natin, si Kristong Panginoo'y sambahin. Amen! Thank you very much, Brother Miko, sa pagsama. At gayon din sa iyo, Brother Mike. Thank you very much po mga kapatid sa pagsama sa awiting yan. At alam ko, kahit kayo po ay naaalala nyo ang inyong mga kabataan at nakakabata namang tunay. Yan po talaga Fag Live. Ay, Fag. Parang F. Ganyan po kay Sister Cherry S. Morgades. Good morning and happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath Happy po sa inyo. Sabbath. Good morning. Sabi niyo po ni Sister Mercy. Sister Mercy Canlas. Happy Sabbath day po, Sister Amy, Brother Mike, Brother Miko, and God bless po sa inyo.
God bless po, Sister Mercy. Happy Sabbath. Opo. At nga po, Tita Baby. Happy Sabbath. Happy Sabbath po Happy sa iyo. Sabbath sa iyo, Sister Ah, Olive. Ayan po kay Sister Malu. Happy Sabbath sa atin lahat. Happy Sabbath Happy po sa inyo. Sabbath po sa ating lahat. Opo, Ayan. opo, Happy opo. Sabbath po. Gayun din, Happy Sabbath sa Amen. aming anak, si Iramel Talon. Sabbath. Ingat lagi, anak. At Ayan. nag-thank you din po si Kuya Dong sa pagbati. Oh, yes. Yan, salamat po sa inyong pakikisama sa ating programa, Naik Family Time. Ayan, parang bumata ako doon sa awitin na yun. At medyo may lungkot na may saya. Pero nalalaman naman na po natin na ganyan talaga. May mga pagtatanda. Ayan. At wag nyo kaming patatawarin. Namamas ko po patawad. Ayan. Ayan. Narinig ko ang ulan. Naku, kumanta lang ako yung ulan. Sabi nila ganon. Pag kumakanta ka, nagtatawag ka ng ulan. Ay, healthy po yun. Kapag tayo umaawit at talaga naman, kapag tayo naman ay medyo yung nabibirat, ay healthy po yan. Ayan, mga maliliit na kamay. Birthday! Tayo po narito sa ating programa muli, Naik, Seventh-day Adventist Church Sabbath Family Time. Salamat po sa pagsaba. Narito ang mga may birthday naman. Ayan, nag-birthday. Ano ba nag-birthday? Mga kapatid na October yan. Happy birthday po sa inyo. Siyempre, Miko, check mo nga mga nag-birthday. Alam mo, si Sally! Sally Arenas. Happy birthday sa iyo, Sally! Yan, isa sa ating mga kasamahan sa Timalan Group of Believers at gayon din sa ating singing group. Happy birthday, Sally! Sino pa ba mga nag-birthday? Siyempre, binabati ko muli. Si Iya, happy birthday sa'yo. Yan. Happy birthday! Yan, ang awit ng ating mga taga-singing group. Habang tinitignan ni Miko kung may mga nag-birthday. Yan. Maaari nyo naman, yan. Sister Icy po, ng taga-Gulod. Oy, Sister Icy ng taga-Gulod. Happy birthday sa iyo. Icy. At si Sister Marlu Bata po. Si Malu. October 27. Oy, happy birthday, birthday po Sister sa inyo. Malu. Kasi ngayon ay October 22. So, ano ba ang susunod na Sabado? Anong date yun? 29. Oy, meron pa pala isang Sabado, mga kapatid. Ayan. Mababati pa natin lahat ng mga October yan. Ano po? Happy birthday sa iyo, Malu. Ayun. Kasi sa next Sabat ay tapos na yung birthday mo. So, happy birthday na in advance. Ayan. Alam kong laging bata. Si Sister Marilu Bata. Ayan. Happy birthday sa iyo. Awitan natin sila, Miko. Hindi kumpleto pag hindi tayo umawit ng birthday song. Happy birthday po muli at mga nag-anniversary ng kasal. Happy anniversary po sa mga nag-anniversary ng pagkabinyag. Ay happy anniversary din po. Ayun. Sa inyo lahat, isang masayang mga selebrasyon. Family man or with friends, ay laging masaya yan, syempre, sapagkat tayo binigyan muli ng buhay ng ating Panginoon. Kaya happy birthday muli sa inyong lahat dyan na nag-birthday ng October! Kung gusto niyo po na i-mention, maaari niyo naman pong i-comment. Kanta tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po muli sa mga nag-birthday. And of course, happy Sabbath sa inyong lahat, mga kapatid. O, isa pa. Happy birthday to you. Yan. Ayan, lagi
lagi tayong babata niyan. Mga kapatid, narito pa rin para tayo laging bumata at kayo din maging malusog, ay magpasalamat tayo sa ating doktora na ngayon ay bibigay muli ng ulat pangkalusugan. Narito po ang ating doktora, Doktora Rebecca Talon. Magandang araw po sa ating lahat. Pag-usapan natin po ang puso at ang epekto ng pagkain ng mga gulay. Maraming mga gulay at prutas ay mataas sa vitamin C at sa beta-carotene na siya nating vitamin A. Ito po ay antioxidants ng ating katawan na tumutulong upang tayo po ay makaiwas sa paninigas at pagbabara ng mga daluyan ng dugo. Nakakatulong para bumaba ang kolesterol na maaaring magbara sa ating daluyan ng dugo ang ating mga arteries. Pangunahin na dito ay ang ating malunggay, napakahusay na antioxidant at ito po ay nakakatulong para bawas po ang pagkasira ng puso o nakakatulong para manatiling malusog ang ating mga puso. Ang spinach po. Ang spinach po ay napakaganda para sa pagmimintena ng ating blood pressure. Meron din po itong mataas na potassium. Ang kalabasa, puno ito ng vitamin C, potassium, magnesium at folate na pantulong sa puso. Ang carrots po ay nakakatulong para bumaba ang kolesterol. Alam niyo naman, pag mataas ang bad cholesterol, malaki ang chance para kaya magkaroon ng sakit sa puso. Ang asparagus po is anti-inflammatory na gulay at puno po ito ng antioxidant. So, nakatutulong to para mabawasan ang panganib sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ating Baguio beans o yung green beans, sa loob nito may mga buds po yan, punong-puno ng fiber at ng folate at ito ay nakakatulong para sa pagkakaroon ng maganda o malusog na puso. Ang bawang, kakatulong sa pagbababa ng blood pressure at ito po ay masustansya, may mga vitamin B6 at may vitamin C na panay pagbawas sa sakit sa puso. Nariyan po ang broccoli. So, ang broccoli po nakakatulong sa pagkontrol ng ating blood pressure. So, I hope po ugaliin natin kumain tayo ng mas maraming gulay upang makatulong sa pagkakaroon ng isang malusog na puso. Salamat po. Maraming salamat po, Doktora Rebecca Talon. Isa na naman yan paalaala sa akin. Ngangat-ngat na po ako ng carrots. Ayan. Masarap naman ang carrots. Po? Masarap po. Kasama po yung hummus. Si Miko ay may natagpo ang magandang sausawan. Ayan. Dip, kung sa Ingles. Tama? Yung yung hummus. Yun nga, yung dip yun, di ba? Dip kung saan mo isinasawsaw yung mga gulay. At ano yun? Anong ingredients na? Garbanzo at meron pong kalimutan po iba pero yun po ang main. Healthy din yun, mga kapatid. Ingredient, garbanzo. Yes, napakaganda nung isinare sa atin ni Dr. Rebecca Talon sapagkat yan ngayon ang uso. Uso sa mga, lalo na nung, sabi ko nga po sa inyo, di ba, after those na ilang taon tayo o kaya nanatili sa bahay, medyo hindi gumalaw-galaw at hindi medyo nakalabas, medyo nagkaroon ng mataas o medyo bumigat. At kapag bumibigat ka, kasama na doon yung yung mga fatty. Kaya napakaganda pong paalaala yan. At minsan may mga mahal pero meron din naman pong mura. Nakita ko yung kalabasa at yung bulaklak nito ay napakasarap. Ang problema po, hindi ko alam kung ano ititira doon sa talbos. Kaya kung meron po kayong kaalaman dyan, i-video nyo po. Tingnan ko kung paano at ano ang dapat itira at dapat na itapon doon sa talbos ng kalabasa na may bulaklak. Nakatikim po kasi ako at sabi ko, bumili ako pero hindi ko alam kung anong iiwan at ano ang kakainin. Alam ko yung bulaklak.
Kaya kung meron po kayo dyan mga kaalaman tungkol sa paghihiwalay kung paano isasaayos yung ating kakainin, ay very open po kami mga kapatid. Dahil ang sabi nga, yung mga nag-a-accept ng kanilang mga kakulangan, yung mga hindi natin alam, ay, ano tawag doon, Miko? Mas wise. Wiser. Yung bang tumatanggap ng kamalian, tumatanggap ng kakulangan nila. Kaya po, open tayo dyan sa mga... The wise man accepts instruction while Yes. the foolish man despises instruction. Yun. Kaya, doon po sa mga may kaalaman, open po tayo mga kapatid. Dahil hindi natin alam lahat, di ba? Kahit tayo yung nagkaroon ng mga pag-aaral. Better is a friend who corrects you and tells your mistakes rather than nagsisinungaling na alam mo. Na nagsasabi ng mabuti na hindi man po Totoo. hindi man totoo. So, Yun yun po. Isa pong mga Proverbs. nuggets of wisdom. Opo, sa Proverbs. Kaya po, open tayo. Turuan niyo po kami kung paano. Dahil ako naman nanonood lang noon sa aking nanay kung paano magluto. At hindi naman talaga ako nagluluto. Pero ngayon, sarap na raw ako magluto. Masarap na ba ako magluto, Miko? Yes. Opo. Diba? Sino pa ba naman tatangkilin kundi aking kapamilya? Good home cooking. Ayun, salamat. At napakabuti po ng vegetables sa katawan. Kaya nalugid na restaurant yan eh. Talaga namang yung ramdam na Sa ramdam aking ko. side. Ramdam na ramdam ko pagka may gulay. Di ba? Ikaw, Miko, ramdam mo ba? Ramdam po. Yes. Lalo na si Brother Mike. Ang diet niya talaga namang kontrolado. At talagang... Not by choice, but needed. Dahil mahal niya kami. Di ba? Mahal mo ang iyong mga kapamilya. At ikay mag-iingat sa iyong sarili. Dahil sa ayaw mo silang mag-aalala. So, hindi na pwede kumain ng seafood. Hindi ka naman talaga nakakain nun. Yun. See everything. Eat everything you see. Di ba nga sabi, yung mga... tayo daw maraming bawal. Hindi po mga kapatid. Yung bawal yun sa mga kumakain. Pero talaga tayo hindi na kumakain. Hindi yung bawal. Dahil alam na natin sa yun. Garden of Eden, no? Freedom of choice, but sabi pa ng Diyos, if you want to live longer, eat fruits, nuts, and vegetables. Yun. Ako na nakasulat nuts and fruits. Yes. Pati ako po napapasama. Maganda yung kasi yung picture ni Ate Rev, no? Yung heart na pinalibutan ng mga gulay. Yeah. Yan. Maganda. Colorful, di ba? Natuto ko ngayong araw na to. At, Yes, kaya salamat po ng marami sa inyo pong mga sinishare na mga knowledge about what is good to our health. Yes. At talaga nakikinabang po ang mga kapatiran nyo dito. Kami, lalo na. Kaya po paalaala yan. Ngata tayo ng carrots, wag mawawala sa ating table. Ano po? Dahil pwede kainin niya ng solo. Opo, sabi po ni Sister Angelita Bernabe, good morning, happy Sabbath sa ating lahat. Good morning po and happy Sabbath. Happy Sabbath din pala kay Ate It. Ayan. At ganyan po kay Kuya Dong, dalhin niyo po sa akin at ituturo ko po sa inyo kung paano tanggalin ang bulat ng talbos at ng kalabasa. Yun, salamat Happy Sabbath Dong. po muli. Sa kanya ko po natikman yun, yung sinigang ba yun o laga Dong. At talagang napakasarap. Hindi ko lang nakabili ako pero hindi ko siya iyon naidala. Yeah. At hindi ako nakapagpaturo. Salamat Dong sa iyong sagot. Ayan, may magtuturo na sa akin. Ito ang maganda sa ating programa mga kapatid. May sagot agad. Kahit na merong mga kalayuan o mga busy ang mga tao, kapag ka narinig nila yung question, nasagot agad. Thank you very much po. At mag-video tayo niyan. Ipakita natin sa kanila kung ano ang dapat itira at dapat itapon. Alam niyo si Brother Dong ay isang chef. Yan. Dito po sa Saipan. At siya ay saan bang chef siya? Isa sa magandang dito sa Island of Saipan. Yan! So mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo at narito ang ating special... Ay! Teka muna, kailangan gumagalaw. Awit po muna tayo ng ating awiting gumagalaw. Upang sa gayon ay kumpleto. Kailangan gumalaw, hindi lang kain ng kain. Ano po? We need to move kahit nakaupo. Awit tayo! Sama tayo! Miko, galaw! Lean forward!
forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left. Ay, wag mo na galawin na ito. Lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. God lifted me. God lift. Love pala. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. Love lifted me. At happy Sabbath po kay Kuya Ruben at kay Ate Minda. Kasama natin sila sa awiting yan. At alam ko nagpa-practice na mabuti si Kuya Ruben dyan sapagkat tuwan-tuwa siya sa pag-awit na mayroong aksyon. Mga kapatid, narito pa rin po ang isang awit na kung saan ay magbibigay sa atin ng kalakasan ng ating pananampalataya. Awiting paborito ko rin po. Narito ang ating mga awit din, Sister Olive Sales. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven home when Jesus is my portion? My constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. Is that the word I hear? And resting on His goodness, I'll lose my doubts and fears. The hope I bet He leadeth, but one step I may see. His eyes on the sparrow, and I know He watches me.
I know He watches me. O di po ba mga kapatid, tumingin ka sa langit ang mga ibon. Bakit tayo ang magwo-worry samantalang ang mga ibon ay gayon na lamang ang pag-iingat ng Panginoon. Lalo na siguro sa atin na kanyang mga anak. Kaya doon sa awitin pa lang yun parang kompleto na po mga kapatid. Salamat sa iyo Sister Olive sa pagpapagamit sa iyong talento. Kaya kung kayo po may mga talento sa pag-awit o ano pa man na gusto nyong i-share, kung paano tayo iniingatan ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig ay siya nating nakikita, ay maaari nyo naman pong i-share dito sa ating programa at ipadala sa ating mga messenger at gayon din po sa ating page, Naik Family Time, ayan, Naik 7-Day Adventist, tama? At gmail.com, parang ganun po. At o kaya ipadala nyo po kay Brother Miko, o kay Brother Mike, kay Ate Yoli, o kay Sister Olive, o sino pa man dyan sa Pilipinas. Ay maaari naman po at inyo na makakarating sa amin. Kaya salamat po sa inyong mga time and effort para sa gayon ay magpadala ng mga talento ng inyong pag-awit at pagpapakita kung paano ang papuri sa ating Panginoon. Yan, ayan po ang ating address. Gmail, naik.adventist@gmail.com, and the Facebook is naik.adventist. Tama, no? Yan po. Salamat ng marami at talaga pong kami natutuwa sa inyong pagbibigay ng inyong mga talento. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, or yes, Brother Mike, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating page sa YouTube, ay subscribe po kayo. Lalo na yung mga ating mga kasamahan dyan sa Timalan, naway lahat kayo ay subscribe na. Upang sa gayon ay makadagdag sa ating, alam ko pagka medyo taas na ay merong Miko, sana ay umabot tayo doon at kung ano man po ang ating matatanggap ay para sa ating church. Yun. Kaya subscribe lang po kayo, just one click. Doon sa nakalagay na subscribe. At alam ko naman po lahat nga ngayon ay meron ng mga account, no Miko? Ayan, tumatango si Brother Miko dito. Isabihin mo nga sa kanila paano na sila ay may account sa YouTube? Ayan. Paano baga? Anong account ang gagamitin? Hindi po ako masyadong sigurado eh. Hindi tayo sigurado. Ang akala ko kasi po, kapag meron tayong Gmail account. Alam ko po, kailangan po at least 1,000 subscribers. Hindi, doon sa Gmail account, paano sila magkakaroon ng account sa YouTube? Paano? Kasi sinasabi na may account ba ako sa YouTube? Hindi, pagka may Gmail po, meron yun, po ang ibig ko sabihin. Pakita mo nga si Brother Miko. Ako po. Ayan. Meron pa kayong Google account. May pong sign in through Gmail at diretso po yun kasi YouTube po under Google po yun. Yun. So, madali lang, di ba? Click. And then, kapag nag-sign in, tatanong sa inyo kung through Google, tama, ganon, through Gmail account. Kaya lahat po kayo dyan na merong Gmail account, ay meron po kayong YouTube account. Kaya, click lang. Ayan. Click lang po para sa ganun yung talagang kasama namin kayo sa ating programa. Meron po tayong YouTube at ganyan din may Facebook. Yan, like. Thank you very much po. At hindi ko alam yan. Ngayon po mga kapatid, diretso po tayo sa ating spiritual learning ngayong umaga. Siyempre pa sa ating Pastor Vong Fidakan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli sa GEMS kung saan natin pong pagtutuunan ng pansin ng isa sa mga teksto sa banal na kasulatan. At ang focus ng text po natin ngayon ay galing po sa 1 John 4:11. No? Ito po ang sayo mga kapatid, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Napakaganda po mga kapatid, no? Kung minahal tayo ng ating Panginoon, hindi ba nararapat din naman na mahalin natin ng bawat isa? Alam niyo po, we live by example. Ako po ay natutuwa at talaga pong masaya sapagkat alam niyo kapag kayo ay tatay na, kahit isa lang yung
yung anak po ninyo ay talagang masaya na nakikita mo yung ugali mo o ugali ng asawa mo doon sa iyong anak, no? At meron naman pagkakataon, mga kapatid, na parang bakit nyo nang nakuha niya ang ugali? Na meron po kami isa anak, si Sandra, at siya po ay nagmana sa kanyang nanay. At yung mga characteristics po, mga kapatid, ng misis ko ay nakikita ko doon sa anak ko. We are told of a quotation or a saying na by constant beholding, we are changed, no? At ito po pala ay nakikita at namamana ng mga anak po natin. Sa tingin niyo po kaya, kapag tinitigan niyo yung inyong anak o inyong in-evaluate yung kanila pong mga ugali, nakikita ba ninyo yung sarili ninyo doon sa inyong mga anak? Maganda po ba yung nakikita ninyo o hindi maganda yung nakikita ninyo? Alam niyo po, ang ating pong mga anak, they are imitators. No? Sila po ay gumagaya sa mga ugali natin. May mga time po na yung ugali na ayaw din natin, yun pa yung namamana ng ating pong mga anak. May mga times kasi na mas madalas, no, na unaware po tayo na sila ay nakatingin o nakikita, naririnig nila yung mga sinasabi natin. And eventually, kapag sila po ay lumaki, yun din ang kanila pong ginagawa, mga kapatid. So, ito ay isang magandang halimbawa ng ating pong text ngayon. No? Ang sabi po dito, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Now, minahal po tayo ng ating Panginoon. Tayo ay ginawa ng ating, nilikha tayo ng ating Panginoon. Si Adan at saka si Eva ay nilikha na perpekto, no, ng ating Panginoon. Unfortunately, sila po ay nagkasala, mga kapatid. Pero, bagaman ganun ang nangyari, ang ating Panginoon pa rin, sa kanyang lubos na pagmamahal kay Adan at kay Eva, ay kanya pong iniligtas sila. So, magitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak upang sila po ay iligtas sa pagkakasala. Dahil kamatayan lang ang makapagliligtas sa kanila. Ang pagkamatay ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo ang siyang magliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kung titingnan po natin, ganun na lamang ang pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Na kung nararamdaman po natin ito, mga kapatid, hindi ba dapat rin naman na yung ating pong kapitbahay, yung ating pong nasa paligid ng mga tao, even the strangers, or even our enemies, we should love them. No? Yun po ang sinasabi po sa atin, mamahalin natin po sila. Dahil tayo ay minahal ng ating Panginoon. Hindi obligasyon na mahalin po natin, kundi dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, bumubukal sa ating mga puso ang pag-ibig, yung eternal love na yun na binigay sa atin ng ating Panginoon ay bumubukal sa atin. Kapag tayo ay nagmamahal, love begets love. Yan po yung sinasabi po sa atin. No? Ang pagmamahal, mga kapatid, ay nagbubunga rin naman ng pagmamahal. So, ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, hayaan po natin, mga kapatid, na magbunga rin naman ng pagmamahal sa ating puso. Sa magitan ng pagmamahal sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao, even, mga kapatid, doon sa ating pong mga hindi kakilala, yan, at diretso, even sa ating pong mga kaaway. O mga kapatid, ito ang ninanais ng ating Panginoon sa atin. Katulad ng magulang, mga kapatid, ninanais natin na yung magandang ugali natin ay makita natin doon sa ating pong mga anak. Ninanais din naman ng ating Panginoon yung pagmamahal o yung pag-ibig ay makita ng ating Panginoon sa atin na kanyang mga anak. Sa paghahayo nawa natin, mga kapatid, sa araw na ito at sa susunod pang mga araw, maipamalas po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito at happy Sabbath po sa inyong lahat. Salamat po, Pastor Bong Fidakan. Napakaganda po ng inyong sinabi at iniwan sa amin sa ating Bible Gems ngayong umaga. At talaga naman po ang pag-ibig, kapag siya mong ibinigay, ay pag-ibig din ang ating
matatanggap. Ano po, kung minsan, kung kabaliktaran man, alam natin na sa puso nila, nakikita yung ating pag-aalala at ang ating pagmamahal ay deep inside, no, Miko? Ay meron ding pag-ibig dyan. Kaya sabi nga, ang Panginoon kapag umibig sa atin, ay kailangan din tiyak pag-ibig din ang ating isasauli at ayaw natin siya masasaktan. Naalala ko lagi yung palabas ni yung Passion. Nung makita ko na at maalaala, wala man tayo doon sa pangyayari na kung saan siya ay bago ipinako, talagang sakit ang kanyang naranasan. Doon sa Passion with Christ ba yun? Yan. Ay doon makikita mo yung sakit na naranasan niya, parang nakakaluha talaga. Kung bakit siya nagkaganon ay dahil sa akin. Kaya dapat lang na tayo ay magbigay ng pasasalamat sa tuwi-tuwi na at pag-ibig sa Kanya. Kaya salamat sa Diyos at tayo laging pinapatawad. At kaya na ba natin magtiis? Yun, kung paano siya nagtiis, Kasi yung pagtitiis niya talagang masakit, pero Wala pa mako-compare sa Yes. dinanas po. yes, wala talaga compare sa tinaas ng ating Panginoon. Kaya kung tayo man ay nagkakaroon ng mga pagsubok, para bang wala kang karapatang magtanong na Opo. bakit, paano? Lagi naalala ko po yan Mm-mm. Yung pag meron tayong pagdadaanan, Yun na nga remember na ang mga Bible heroes natin. Ganun din, di ba? Opo, na showing the character of Christ in their In any in situation. any situation, in their times. Lagi ko naalala si Elijah at si Elisha at si Yan. Moses po. Pero sasabihin naman natin, napakalapit nila sa Panginoon di ba? Kilala nila. At nung sa panahon ni Moises, nakikita talaga nila yung mga tanda na halos katabi nila. Kasi malapit malayo sa Panginoon Diyos, sinusubok tayo. Ayun na nga. Para masubok talaga. So, we need to be ready. So, sabi nga, Christian character building every day. So, yung sakripisyo ni Jesus Christ ay talagang pag inisip natin, mahirap isipin kasi mahirap Pero sa yung sakripisyo, namatay dahil sa kasalanan ng tao, pinagbayaran niya. So, napakasakit yun. Magbayad ng utang, ng ibang utang, mahirap So, nagbuhay siya ng buhay para iligtas ang lahat ng mga manampalataya sa Kanya. Balik ulit sa John 3:16. For God so loved the world. Yeah. Kaya nga yung sinabi ni Pastor Bong Fidakan, salamat po tungkol sa Thank you, pag-ibig. Pastor Bong. Lagi pong isipin natin kung paano tayo kamahal ng Panginoon. At sa lesson natin, makikita rin natin yan. Bagamat tayo nagkasala, ay naroon pa rin yung paghahanap niya sa kanyang anak. Ayan. Kaya sa mga magulang, ganun din, kahit na minsan ay hindi natin nagugustuhan yung mga nagagawa ng ating mga anak, ay naroon pa rin ang paghahanap at pag-aala-ala. At yan naman ang inyong tatandaan. Nagtanong si Pastor nagugustuhan niyo ba yung mga nagagawa ng mga... Ako po talaga ay nagpapasalamat sapagkat ang aking mga anak ay nariyan at nakatulong namin. Gayon din ay patuloy na sumikap. Hindi man perfecto, ay ginagawa ang mga bagay na nararapat. Kaya salamat sa iyo, Miko. Ayan. At ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ay lagi sumaiyo. Gayon din ang mga turo. Ang mga turo ng mga magulang at turo ng banal na kasulatan ay huwag kalilimutan. Sabi nga ay itali sa baywang ba, Brother Mike? Diba? At Ilagay sa door jump, ilagay sa pinto, sa mga hamba ng pinto. Yeah. Naalala ko tuloy si Awi, pag nag-aaral po yan, ay punong-puno yung kanyang kwarto ng mga pinag-aaralan niya. Para po maalala. Yun. Sabi nga, ang kautusan Para ay, maalaala. kailangan kautusan ng Diyos ay kailangan isulat sa puso ng tao para maalala. At saka sabi nga, wala namang hindi na nakakaalam dahil inilagay na. Yeah. Nung masira yon, di ba? Yung panahon ni Moises, inilagay na sa puso ng tao. Opo. Yan po ang konsensya po ng mga tao. Yes. Kung hindi po nakikinig sa konsensya, hindi po nakikinig sa Holy Spirit, hindi po sumusunod sa kautosan. Yun po Pero yun. sa Ezekiel 18 na ang kaligtasan ng tao ay individual. So we need to work. Sa kay Pablo, we need to work on our salvation. Sabi nga, sa sanctification process, pagpapakabal, we need to have a constant devotion sa Panginoon Diyos para ma-remind tayo. Kasi madali tayo makalimot for our building of character. Para maging fit, lapat tayo sa pintuan ng Holy City.
Yeah. To restore my soul. It's a daily connection. So we have a group Yes. discussion. We have but again, ang kaligtasan ay individual. Yes, kaya mahirap nga po minsan madaling magsalita, pero talagang mahirap bilang tao at sa araw-araw nga po. We are saved by grace. Yes, So biyaya tayo ligtas na nagdas. tayo. Pero tayo ay Ingatan hatulan natin sa ating mga yun. ginagawa. Paano natin Bunga natin. mapapanatili Yeah. yung kaligtasan na yun ay Yeah. nasa atin. Bunga ng panampalataya ay ang paggawa. Kaya Kasi panampalataya nga, mo na oo yan. Yeah. namatay na nga si Jesus Christ sa cross dahil tayo niligtas. Kaya tanggapin natin yun na tayo ligtas na. Subalit yung pag-iingat ng pagkaligtas, yun Ingat po ang tayo. ating responsibilidad upang may handa tayo sa kanyang ikalawang pagpalitan. Amen. Meron pa rin tayong ulat na mapapakinggan ngayon. Pero bago po iyan, mamaya na siguro yung awit ng pamilya. Narito muna ang ulat ng ating taga-ulat, si Brother Jimboy Suson, sa kanyang ulat ng... Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabat po mga kapatid. Muli po ito si Brother Jim para sa ating Ulat Pag-asa. Ngayong umaga, ibabahagi ko po ang naganap na Hope Impact last Saturday. So bukod po sa ating regular na Sabbath worship, nagkaroon po ng Hope Impact last Saturday sa iba't ibang lokal na iglesia sa ating bansa. So may mga pictures po akong papakita mamaya kung saan po ang bawat iglesia ay namigay ng babasahin bilang pagpapalaganap ng pag-asa. Patitingnan po natin ilan sa mga pictures and gusto pong i-credit ito sa mga may-ari ng mga photos na ito at we are praying na patuloy pa po kayong pagpalain ng ating Panginoon, patuloy pa rin po tayo makilahok sa ganito pong klase ng gawain kung saan po ang pag-asa na ating pong hinahawakan ngayon ay maibahagi din natin sa iba. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin sa ating mga buhay ngayon, nasaan ka man ngayon sa iyong buhay, may pag-asa pa. God bless everyone. I'm going to share the blessed hope. But if I get discouraged, I come to Jesus' help. Because I have decided I am home. Ayan, thank you very much sa iyo, Brother Jimboy. At naging paalaala ito sa ating mga group of believers dyan sa Timolan. Meron po tayo dyan. Kaya makisama po tayo. Suot nyo rin yung t-shirt natin, yung 100 years at magpako tayo ng picture para mapasama sa ating Ulat Pag-asa. Ang ating Power of Hope ay nariyan lang po. Hingi lang po kayo ng kopya. At isang araw ng Sabat, na hapon ng Sabat tayo mamigay. Ito po ay libre. Kaya mula sa bahay yan, kaya't nariyan po si Ate Yoli, kuha lang po kayo at Power of Hope. English man, ang banal na espiritu ang siyang kikilos sa mga makakakuha nito at makakabasa. Hindi po tayo, kundi ang banal na espiritu. Basta tayo ay mamigay lamang at hindi natin alam kung gaano ang kapangyarihan ng banal na espiritu at ng Panginoon natin upang sa gayon ay maunawaan ng mga nakatanggap nito. Kaya salamat sa iyo, Brother Jimboy Suson, sa iyong pag-uulat at pagpapaalaala na meron po tayo dyan ng Power of Hope. Sapagkat yan ngayon ang medyo nawawala na sa mundong ibabaw ang pag-asa. Subalit ang ating mga puso ngayong umaga ay punong-puno ng pag-asa sapagkat ang Panginoon natin sa atin ay laging nakagabay at nakasubaybay. Yan, Power of Hope. Kaya mga kapatid, meron ba tayong mga komento pa, Miko, na ating gustong ipahabol bago tayo tuluyang magtapos? Narito muna ang awiting pangpamilya. Ito ay naganap ng walang edit. Ayan, hindi po to inedit. Kaya narito ang ating singing group na awit ng We Will Serve Him. As for me and my house, we will serve the Lord. As a family, we join hands together.
Amen. As for me and my house, we will serve the Lord. And thank you very much for Brother Ben Sursada sa kanyang pangunguna sa mga awit. At patuloy na pangungunahan ang mga awit na yan hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Amen for that. Siyempre pa, na tayo nag-iintay sa ating Panginoong Jesucristo ay maging busy tayo, no? Let us be occupied. Ang sabi nga, occupy till I come. And that is Jesus Christ saying it. Diba, Brother Mike? Amen, yeah. Yes. Kaya tayo po patuloy lamang. At nagpapasalamat tayo sa mga komento ngayong umaga. Kaya po kay Sister Minda. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po sa inyo. Happy Sabbath, Ate Minda! Dalaw ka ulit dyan. Kaya po Sir Tina Sosado. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po Happy sa inyo. Sabbath po! Salamat sa inyong pagdaan at pagbibigay ng mga greetings and comment dito ngayong umaga sa ating programa Naik Family Time. At mga kapatid, muli ay magandang umaga sa inyong lahat. Narito naman si Brother Miko sa ating closing prayer. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, thank you for giving us strength, wisdom, and understanding in every day of our lives. Thank you for keeping us safe from harm, physical harm, emotional, and psychological. Lord, you are our great provider, our rock, our shield, whom we trust, O Lord. Whenever we are afraid, we will trust in you. Lord, I pray for those who are suffering, whether it is physical or emotional or spiritual. Lord, you are our great healer. You heal all our wounds. Oh Lord, I pray for my family around the world. Pray for all the churches around the world, all the way to the small groups. Lord, you know what is in our hearts and minds. Change us to be more like you. I pray that the Holy Spirit will fill us so that we may lift you up and not our name, O Lord. I pray for all the programs this Sabbath day. Prepare us when you return very, very soon. And forgive us in all our sins that come against you. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen!
Amen. Salamat, Brother Miko, sa iyong panalangin. At magpaalam ka na rin. Ayan. Bye-bye po. Happy Sabbath and see you next time. Yes. Bye-bye for now. And gayon din si Brother Mike. Thank you very much po and happy Sabbath. Ay, nawala na ng boss. Ay, excuse me po. Ayan, di ba maganda ang pangalan niya, Brother Mike? Excuse me po. Sinimula ng ama ang programa sa panalangin tinapos ng anak sa kanyang panalangin closing. At gayon din po narito ang inyong lingkod, Sister Amy Talo, nagsasabing, to God be the glory!